Senegal, Soto, Lacson, Bam ayon sa manual counting. Lagot na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Syempre, supportahan natin yan, no? Subscribe kayo kay Robin Sweet Showbiz. Pasok! Justin, naging resulta ng manual counting ng senatorial at party list balot nito lamang midterm election 2025. Tanggal daw sa pagkasenador sina Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Lito Lapid, Ping Lacson at Tito Soto. Ibinahagi ni Jay Sonza sa kanyang Facebook ang litrato na ito kung saan galing itong liham mula sa Supreme Court. Ayon sa post ni Jay Sonza, our fight to cleanse the election processes in our country continues. It is our prayer that the Solicitor General will finally file its comment so that our petition to conduct manual counting will finally move forward. Result ng manual counting: out si Lacson, Soto, Lapid, Aquino at Pangilinan. In si Jimmy Bondoc, Vic Rodriguez, JV Hinlo, Doc Mata, Pastor Kibuloy, and Raul Lambino. Ayun, nako ha. Aba, sabi dito is out. Yan yung mga nabanggit, no, yung mga nanalong nabanggit na yan. Ibig sabihin, doon sa manual counting, ito ba ay totoong balita? Syempre, di ba ito parang ano lang? Pero syempre, kasi Jay Sonza, di ba? Jay Sonza. Syempre, binalita lang din ni Robin Sweet Showbiz to. Pero ito, kumbaga, Jay Sonza yung pinakita dito, no? Ano sa tingin nyo mga katunay? Di ba? Kung ganyan talaga, is maganda. Diba? Gusto ko manalo yan. Sila One Mig Bondok, si Jimmy Bondok. One Mig Bondok tuloy. No? Sila Attorney Vic. Talagang, kasi alam nyo sa totoo lang, di ba may mga usap-usapan na mataas yung mga bilang nila, mataas yung mga boto nila sa Mindanao. Alam naman natin, ang Mindanao, napakalaking lugar niyan. Di ba? Kaya nga, talagang hindi pwede ding humiwalay sa atin niya kasi napakalaking lugar. Nagtataka tayo kung bakit sila natalo. 'Di ba? Alam naman na, 'di ba nung panahon ni Gloria versus yung FPJ ba 'yon? 'Di ba sa Mindanao na alam naman natin na imposibleng makakuha ng boto na mababa si FPJ sa Mindanao. Napaka-imposible 'yun. Sobrang imposible. Dahil kung meron ding isa sa mga malapit sa puso ni FPJ, walang iba kundi ang mga taga Mindanao. Tama ba ako dito mga katunay natin ng mga taga Mindanao? 'Di ba? Doon pa lang is nagtaka na yung pamilya ko na kung bakit natalo si FPJ. Talagang si Gloria versus FPJ, napaka layo naman kumpara kay Gloria, 'di ba? Pero nagtaka tayo natalo si FPJ. Sabi daw dyan sa Mindanao. Alam naman natin, ang Mindanao solid kay FPJ. At lumabas naman talaga na si FPJ ay nagkaroon ng mga usapin at, di ba, dininig yan na parang nadaya nga daw si FPJ. No, para sa akin, parang to naman. Di ba? Kasi talagang posibilidad talaga maging presidente talaga si FPJ. No? Talagang inano lang talaga. No, kumbaga, ayun, rest in peace to Sir Fernando Po Jr. Ayan ang idol natin yan. So nakita natin ito nung mga butuhan, no? Na alam natin na sa Mindanao talaga nagiging chismisan, usap-usapan na talagang matataas itong mga ito. Sila Jimmy Bondok, sila Pastor Kibuloy, sila Doc Mata, sila Vic Rodriguez, matataas sila Nagtataka lang tayo kung bakit bigla silang natalo. 'Di ba? O sabihin, bakit meron pa namang Luzon, Mindanao Ay, Luzon, Visayas pala, Luzon, Mindanao. Meron pa naman Luzon, Visayas. Ngayon, kung talagang legit itong manual
counting, tagilid tong mga to. Nauna nang kinasuhan ang Pangulo at dalawa pang mataas na opisyal ng Smartmatic dahil sa panunuhol kay dating COMELEC Chairman Andres Bautista. This time, isinama na sa kasong kriminal ang kumpanyang Smartmatic mismo at ang kumpanyang nagmamay-ari nito, ang SGO Corporation. I was never wrong in my allegations against Smartmatic. They rigged the bidding. They rigged the elections. This is one more proof. Tandaan natin, dinaya ni Marcos Jr. ang kanyang boto gamit ang Smartmatic. Samantalay sa gitna ng matitinding Kumbaga, ito matinding akusasyon to eh. Di ba? Matinding akusasyon yan. Yung bagay na yan. No? Dapat pinag-uusapan yan maigi. No? Mahirap kasi pakawalan yan. Ngayon, kung nagkaroon man ng gano'n, nakakalungkot. Di ba? Kasi parang iisipin natin, no? Na paano kung mag-2028 tapos ganito? No, kahit sabihin natin na yung taong gusto pala natin ay lamang na lamang, talagang lamang sa mga puso natin, lamang sa mga boto natin, may posibilidad pala na maaari siyang matalo, maaari siyang mabaliktad. At manalo kung sino pa yung kulelat. Di ba parang nakakatakot isipin? Kasi kung totoo ito, nangyayari itong mga ganito, kung totoo ito kung nangyayari yung mga ganito, nakakatakot yan sa susunod na eleksyon. Siyempre, mas matindi yun eh. Talagang mas magiging aktibo sila yung mga ganyan-ganyan. Lalong-lalo na si VP Sara kung makakatakbo ng pagiging presidente. Tapos makikita natin yung talagang yung kaha niya, yung mga ano niya is kaalyado niya, malalakas din. 'Di ba? Kaya ako in 2028 talagang excited ako diyan eh. Talagang yan yung hinihintay ko talaga. Kung ano talaga ang mangyayari. Kasi para sa akin, kung si VP Sara matatalo sa 2028, parang napaka-imposible. Pag natalo siya sa 2028, parang iisipin ko, kung sino yung manalo sa kanya, parang, hala? Anyari? revelasyon at panawagan ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na imbestigahan ng umano'y malawakang korupsyon sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr. Siya mismo ngayon ay humaharap sa reklamo sa Office of the Ombudsman. Ayon sa ulat, sinampahan ng mga kasong graft at plunder si Chavit Singson at ilang kasamahan kaugnay ng umano'y irregular na bentahan ng lupain na pag-aari ng gobyerno sa Narvacan, Ilocos Sur. Yan ang hirap. Kapag ikaw ay kumalaban talaga, may naghihintay na sa iyong kaso. Ungkatan na ng laman loob yan. Yan, di ba? Kasi alam naman natin, si Manong Chavit, di ba? Talagang may ibinubulgar, may mga ibinubunyag siya. Di ba? Laban dito, syempre sa administrasyon. Tapos eto na naging resulta. Talagang expected na talaga natin na si Manong Chavit, madadali din ng ganyan. Oh! Di ba? Wala namang bago eh. Talaga syempre kumakalaban kayo kakasubuhan namin kayo ngayon. Huhukayin namin lahat yan kung ano man tinago nyo. Ayun, gantihan na yan eh. Ang reklamong Kaya ito nga ito napunta sa ombudsman. Kumbaga yan yung pinaka-ano nila pinaka-bala nila dyan eh. ay dumating ilang araw lamang matapos niyang manawagan sa Independent Commission for Infrastructure na imbestigahan ng flood control projects sa Ilocos Norte na tinukoy niyang bilang baluarte mismo ng Pangulo. Sa kanyang pahayag noong October 18, 2025, idiniin ni Chavit na kung seryoso si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kampanya laban sa katiwalian, dapat unahin ng ICI ang pagbusisi ng mga proyekto sa Ilocos Norte. Ayon sa kanya, siya ang leader, siya ang presidente. Para paniwalaan natin siya, unahin natin ang Ilocos Norte na imbestigahan para mabilis. Tinukoy pa ni Chavit Singson na mayroon siyang mga ulat tungkol sa ghost projects at mahinang kalidad ng flood control works sa Ilocos Norte at kinwestiyon kung bakit hindi pa ito nababanggit sa mga pagdinig sa Senado. Matatandaan na noong September,
Unang sinabi ni Singson na ang mga diskaya na nasasangkot umano sa flood control scam ay contractor din ng Ilocos Norte. Ngayon, kasabay ng kanyang matinding panawagan para sa transparency, tila binalikan siya matapos reklamo ng kasong graft at plunder na nagugat umano sa anomalya sa pagdisposisyon ng lupaing pag-aari ng gobyerno. Ganyan ang nangyayari ngayon. Kumbaga, resbakan yan. Kung meron kang reklamo sa administrasyon, antayin mo din ang magiging reklamo sa iyo. Di ba? Ganun yan eh. Ayon sa mga netizens, ay tila nasaktan si BBM. Na real talk si BBM ni Manong Chavit Singson. Masasaktan talaga kapag totoo. Mukhang iniisa-isa nila ang against kay BBM at sa Marcos administration. Parang ang nangyayari is nililinis. Kumbaga, syempre, hindi rin naman natin masisisi itong mga to. Mga tao din sila ni ano. Diba? Kumbaga, kailangan protektahan. Pinoprotektahan nila kung ano ang, syempre, boss nila yun. Kumbaga, mataas sa kanila yun. Diba? Kumbaga, kailangan protektahan natin to. Kung ano yung sasabihin sa kanyang masama, kailangan protektahan natin to. Ngayon, paano natin po protektahan? Unang-una, yung mga posisyon, di ba? Kumbaga, nilagay sila sa mga posisyon na yan. Kumbaga, yan ang gamitin para maprotektahan ng ano natin. Kaya nga kapag kumalaban, gaya ni Manong Chavit, kumalaban, nagsalita ng hindi maganda, is talagang babalikan at babalikan siya. Ngayon, kung meron pang mga magsasalita ng hindi maganda, talagang siguradong babalikan din niya. Ganyan naman ngayon eh. Tumira ka, titirahin ka din. Diba? Talagang politika lamang. Kumbaga sa nangyayari ngayon, parang hatakan pa babae. Ginagawa ng administrasyon na ito. Ang daming problema. Bakit si Chavit pa ang pinag-iinitan? Tandaan natin mga kasweet. Hindi natutulog Malalakas ang kasi yung Diyos. inano ni At Chavit. ito na Kumbaga nga ang malalaking issue yung mga inano ni Chavit eh. umpisa ng pagpangalan ni Boying Remulla mula sa ombudsman sa mga kaalyado ng Duterte na Senator Bongo, Mark Villar at Cynthia Villar na umano'y pinoprotektahan daw ng mga diskaya. Panoorin natin ang buong video. Eto na, tumira na naman si Ombudsman Boying Remulla. Ayan, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na mapapanood natin at bibigyan din ng reaksyon. Walang iba kundi si Madara Hug. Ayan, syempre, supportahan natin ang Facebook page or channel ni Madara Hug. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe at mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions, sa mga balita na hinahatid sa atin ni Madara Hug. Ipagpatuloy natin. Lahat pinapangalanan na niya maliban lang kay Ko, Romualdez at Marcos. Panoorin niyo to at kung hindi kayo magalit, napaka-insensitive niyo na. Ini Ombudsman Jesus Crispin Remulla, bukod kay Senador Bongo, meron pang ibang pinoprotektahan ng mga diskaya. Meron ba? Meron pa. Sino pa po? Mark Villar. Cynthia Villar. Kasi sa possibility lang. Naging sinisilip na rin daw ng Ombudsman ang mga proyektong napunta sa kapatid ng dating senador na si Bong Revilla. Kapatid niya kasi yung contractor nila eh. Kapatid niya, si Princess Revilla. Aka Rebecca B. Ocampo. Rebecca Bautista Ocampo. That's Princess Revilla. Siya ang contractor ng lahat ng projects. You're talking about Bong Lani and the children. O, di ba? Bongo, Mark Villar, Cynthia Villar, former Senator Bong Revilla. Ito si Bong Revilla, alam ko nagkaroon ng ano yan, di ba? Parang kompetensya yan sa Cavite. Di ba yung mga Remulla? Magkaibigan ba yan o magkakompetensya? Paki-comment mga katunay sa mga nakakaalam. Pero alam ko parang magkakompetensya sila, di ba dati? Ni mga anak, Princess Revilla, aka Rebecca Ocampo. Kita niyo? Ang dami. Pero nasaan yung pangalan ni Saldico? Nasaan yung pangalan ni Martin Romualdez? Tama yon, tama. Sa totoo lang tumama sa bibig ko yung mic. Sa totoo lang, no? Simula nang naupo si Boying, no, diyan sa pagiging ombudsman,
hindi natin nadinig. No, wala tayong nadinig sa kanya. 'Di ba? We never listen. Sa kanya, sa bibig niya, na lumabas ang pangalan ni Tambi at Nico. Diba? Hindi naman natin sila nirerekta na talagang may kasalanan. Pero, sila din yung tinuturo ng iba na iniimbestigahan. Kahit yung mga sinabi ng Diskaya, hindi rin niya binabanggit. Nagtataka ako kay Sir Boying, kay Ombudsman Remulla. No? Nagtataka lang po, nagtatanong lang po, Sir, no? Hindi ko naman kayo minumura, hindi ko kayo mumurahin. Ayaw, nagbibigay galang pa rin ako sa inyo, Sir. Kumbaga, nagtataka po ako, bakit karamihan ng hinahabol at gusto nyong kasuhan ay may koneksyon sa mga Duterte. Ibig sabihin, kaibigan ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, bakit po tumututok lang kayo sa mga Duterte samantalang meron pang ibang mga nabanggit dyan sa flood control na dapat nyo rin kasuhan o imbestigahan dyan? Sir, bakit naman po ganun? Hindi po kayo nagiging transparent. Akala ko po ba wala po kayong kikilingan? Wala kayong poprotektahan din? Kung sino po yung mga nababanggit, kung sino yung mga nilalaman ng mga testigo na sinasabi nila dapat din po, ay tinatrabaho mo. Hindi lang yung mga tao na kung saan kaibigan ng mga Duterte lang, may koneksyon sa Duterte, talagang kasi ang nangyayari parang gusto nyong ilink yung mga Duterte dito para mamatay yung mga issue doon sa mga unang nabanggit. Kung mali ako, sir, mali ako, di mali. Diba? Hindi ko sinasabing tama. Kumbaga sa akin, nagtatanong lang po ako. Hindi naman po siguro masamang magtanong. Kasi pag-upo nyo dyan, si VP Sara agad ang pinoblema nyo. Samantalang, yung taong bayan, niloko po. Hindi po si VP Sara. Bilyon-bilyon po yung kinuha ng mga sa flood control project na mga nabanggit, pero hindi nyo sila pinapakailaman. Diba? Kamusta din naman po yung kay Ko? Diba? Malaya siyang nakakapunta sa ibang bansa. Malaya siya doon. Bakit hindi nyo rin siya hinahabol doon? Bakit kailangang mga kaalyado po ng mga Duterte ang siyang nandiyadyaan sa list ninyo? Hindi po nakakabilib yan. Kasi siyempre lalabas sa mga tao na meron po kayong pinoprotektahan. Kayo po yung may pinoprotektahan. Parang ganun. Pag-iisipan po nila kayo ng ganyan. No? Nasaan yung pangalan ng Office of the President na nag-release ng pondo? Wala. Oh. Pinangalanan lahat kay Diskaya. Pero yung pinangalanan ni Diskaya na si Congressman Saldico at si Romualdez, hindi kasali. Yun nga yung sinasabi natin namatay lahat ng issue doon sa mga pinangalanan ng Diskaya. Parang hindi na pinag-usapan. Wala na hindi na nga nabanggit yun Hindi na binalikan yun Dahil nga, biglang nagpalit sa Blue Ribbon Committee. Tapos naging CHR, ICI. Parang magkatunog, no? ICC, ICI. Anong meron? Di ba? Maglalabas ka ng mga pangalan para hindi mapag-usapan yung totoong may kasalanan sa pagnyanyakaw ng pera ng bayan. Ano yan? Anong trabaho mo? Taga-usig o taga-intriga? Sayang ang bayot! Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre natunghayan natin ang boses na yon at ang video din yon na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Madtara Hug. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.